Marso na, Fire Prevention Month na po para paalalahanan ng publiko ang nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ng Bureau of Fire Protection ngayong pong araw. Kaya naman, kuha na tayo ng detalye sa ulat on the spot ni Mark Macalalad ng Super Radio DZWB. Mark? Kuni pasado alas 6 ng umaga, sabay-sabay na pinatunog ng mahigit 10 truck ng bombero ang kanilang mga sirena at nag-ikot sa iba't ibang mga kalsada sa lungsod ng San Juan. Kasama nila sa caravan ang ambulansya ng LGU, fire volunteers, mga kawani ng San Juan Police at maging San Juan BJMP. May mga daw silang banner na nakalagay ng pag-iingat sa sunog at hotline na pwedeng tawagan sakaling magkasunog. Ayon sa BSP San Juan, umaasa silang sa pamamagitan ng kampanya magkakaroon ng awareness ang mga residente sa lungsod sa maring pagmula ng sunog nang sa gayon ay bumaba ang bilang ng sunog sa San Juan. Namahagi rin sila ng mga pamaypay at ng pamphlet na may lamang fire safety tips. Target naman ng Bureau of Fire Protection Marikina City ang pagkakaroon ng fire safe workplace and environment. Kaya naman, bilang pagdiriwang sa Fire Prevention Month, kasama sa aktibidad na kanang sinagawa ang Fire Safety Seminar at Fire Drill. Ayon kay Marikina City Fire Marshal Fire Superintendent Nestor Gorio, marami na silang mga kumpanya, establishmento at mga paaralan na nabigyan ng tamang kalaman bilang pangontra sa sunog at pagresponde sakaling sumiklab ito. May motorcade din ang kanilang mga fire truck kung saan kasama sa ruta ang Marcos Highway, Portion Avenue, Il Fernando Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa lungsod. Samantala, tulong naman ng barangay ang kinuhang muli ng BFP Manila laban sa mga mahihilig magsunog ng basura. Humingi ng suporta ng mga barangay ang BFP Manila para higit na mapalakas ang kampanya sa pag-iwas sa sunog. Lalo na, ayon kay Manila Fire Marshal Senior Superintendent Christian Culla, hindi lamang delikado ang pagsusunog ng basura na pagmula ng sunog, labag din ito sa Clean Air Act. Kaninang umaga rin nag-ikot sa iba't ibang kalye sa Maynila ang mga bombero para magpaalala sa panganib ng sunog. Nagsagawa rin ng motorcade ang mga bombero sa Muntinlupa City. Ayon kay Senior Fire Officer Ramil Samson, Communications Chief ng Muntinlupa Central Fire, sumama sa motorcade ang mga fire volunteer at mga barangay officials na nakatuwang sa pamimigay ng flyers na nagpapaalala ukol sa pag-iingat sa sunog. Regular naman umano ang pagpapaalala sa mga taga Muntinlupa ukol sa pag-iwas sa sunog. Kada 2 oras din na umano umiikot ang mga bombero sa mga bahagi ng Muntinlupa na itinuturing na risk area o delikado sa sunog. Tinutukoy dito ang lugar na dikit-dikit ang mga bahay, may informal settlers at maraming bahay na yari sa madaling magliyab. Samantala, ang mga bombero ng Pasay at Taguig ay lalahok naman sa parada sa Carino Grandstand mamayang hapon. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mark Macalalad ng Super Radio DZWB. Nasa 3,000 insidente ng sunog na po ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa unang 2 buwan ngayong pong taon. Mas mataas po yan ng 25% kumpara noong 2023. Talakayin natin yan at iba pang paalala ngayong Fire Prevention Month. Nakasalang sa Balitang Hali ang tagapagsalita ng BFP, si Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi at Ma'am Connie. Kamusta po? Good morning po sa inyo. 3,000 sunog agad, 2 buwan pa lamang po. Ano ho ang pangunahing sanhiba ng mga sunog na ito? Sa datos po natin, nangunguna po ngayon ang smoking, lighted cigarettes, sumusunod po ang open flames from cooking at pumapangatlo po yung electrical ignition. Opo. Sa ating pong datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, halos lahat daw ng rehiyon pala sa bansa ay hindi ho nami-meet yung standard ng fire personnel to population ratio. Sabi nila parang 1:2,000 dapat pero nagiging 1:, mahigit 3,000 na, no? Paano nyo ho ito natutugunan kaya? Tama po, kasi nga po may kakulangan pa rin tayo sa fire truck at bilang ang ahensya ay equipment-based, so at this time na dadagdagan po ang personnel natin. So kung ano man pong available resources natin, siyempre tinutugunan po natin sa ating lahat ng makakaya, no? And we acknowledge the presence nitong ating mga fire volunteers na napakalaking tulong po talaga. Pagdating naman po sa pasilidad at mga kagamitan, ilang bayan sa bansang wala pa rin pong fire truck hanggang ngayon? Sa ngayon po, meron po tayong kakulangan na 123 bayan na wala pa pong fire truck. At ito po ang nakalatag sa ating BFP Modernization Program.
So makukumpleto na po ba yung mga bayan sa buong bansa na magkakaroon ng fire truck in how many years? Yes po, tinitingnan po natin yan dito sa first, tinatawag natin first hydrant ditong ating 10-year program. We're looking at 3 to 5 years, makomplete na po itong kakulangan po natin. Paano po ngayon? Pahirapan ng tubig ngayong panahon ng El Nino. Ano pong adjustment ng BFP rito? Patuloy po tayo sa ating coordination and collaboration with the LGUs and again, mga barangay officials natin to assist us sa pag-call ng attention ng mga water companies natin para ma-maintain po yung working condition ng ating mga fire hydrants and if necessary, mag-install pa po ng mga panibago. Para po sa kabateran natin mga manonood, kung may sunog, saan po at maaaring tumawag yung ating mga kababayan? Siyempre po, yung napakadaling numero lang po, yung 911. I-save na po nila sa kanilang mga cellphones at maaari din po nilang hanapin sa social media yung mga hotline numbers or cellphone numbers ng pinakamalapit na fire station sa kanilang area. Ma'am, may pahabol lamang po ako kasi nabalita rin na mas marami ho this year ang namatay o namamatay ng dahil sa sunog as compared to last year. Parang ang ating pong datos na nabasa nasa 55 as against 39 last year. Ano ho ang nagiging dahilan? Ito ho ba ay kakulangan pa rin sa mga equipment? Kaya ho may mga mas marami hong namamatay this year? Masasabi po natin dyan, ma'am, is kakulangan pa rin po ng kaalaman natin mismo ng community. Opo. Na kung tayo ay nagpa-practice po ng drill, napapag-usapan ng mag-anak, as in totally ipa-practice po paano mag-exit sa mga secondary exits natin, saan nakalagay ang susi, paano bumaba sa hagdanan kapag madilim. All this na kapag tayo ay everyday or kahit sabihin na nating madalas nating napapag-usapan ay when the emergency comes, alam po natin ang ating gagawin, makaka-exit po tayo agad. And as we speak, ma'am, update lamang tayo doon po sa mga nagaganap na forest fire dyan po sa may norte. As of now po, tayo sa investigation and we can say na full force na po ang ating BFP doon sa area na yon. At nagpapasalamat po tayo sa suporta ng local government unit. At ganun pa rin po, hinihikayat po ang lahat na wag na po sanang maging responsible rather po tayo sa mga sigarilyo at iwasan na po ang pagkaingin or ang pagsiga ng ating mga basura sa bakuran. Lalong-lalo na po ngayon sa sobrang init. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Thank you po, ma'am. Ingat po. Yan po naman si BFP spokesperson Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.